Ibabad po muna natin ang ating atswete sa maligamgam na tubig. Haluin lamang po ito at ating iset aside. At meron po tayo ditong bawang. Ibalatan na po natin ito at ang ating siling labuyo at ang ating bell pepper na pula. Naalisan na po natin ito parehas ng buto, ng ating siling labuyo at bell pepper. Ayan, at ating didikdikin lamang po ito hanggang sa maging paste. Ayan. Ang ating pong siling labuyo ay ating na pong naalisan ng buto, kaya hindi na po ito sobrang anghang, kaya mild na lamang po ang anghang nito. Ayan, kapag paste na po ang ating bawang at siling labuyo at bell pepper ay pwede na po ito. At kapag mainit na po ang ating kawali ay nagigisa na po tayo ng ating giniling na beef. At ito po ay wala pong mantika. Kusa po itong kakatas o tutubig at halu-haluin lamang po natin occasionally at hayaan po natin itong matuyo. Haluin lamang po natin mabuti hanggang sa matuyo ito at para hindi na rin po masunog. At iset aside lang po natin dito sa tabi at tayo may magigisa na ng ating bawang, siling labuyo at bell pepper na ginawa po nating paste kanina. Gisa lamang po at halu-haluin ito hanggang sa lumambot po ito. Ang ating pong siling labuyo ay inalisan na po natin ng buto para mild lang po ang anghang nito. Pwede rin naman pong hindi nyo alisan ng buto kung gusto nyo po mas maanghang. Ayan, isama na rin po natin sa ating paggisa ang ating giniling na beef. At kapag naigisa na po ang ating giniling na beef, ay ilagay na po natin ang ating binabad na atswete kanina. Ito pong ating atswete ay nasala na po natin, natatanggalan na po ng laman. Tanging sabaw na lamang po nito ang ating inihalo. At pagkatapos po nito ay ating tatakpan po at ating pakukuluan na. At kapag kumukulo na po ay ating titimplahan na po ng ating patis. At ng ating nor beef cubes, optional lamang po ito. At maglalagay na rin po tayo ng brown sugar. Kung wala naman po kayong brown sugar, pwede rin naman po ang white sugar. At muli po natin tatakpan hanggang sa lumambot po ito. At pwede rin naman po kayong magdagdag ng tubig hanggang sa lumambot po ang ating giniling na beef. At kapag malambot na po ito, ay maaari na po nating lagay ang ating iba pang mga sangkap. At maglalagay na rin po tayo ng green beans o ang ating Baguio beans. Ikat lamang po natin ito sa maliliit na hiwa. At pwede rin po dito ang green peas kung ano po ang available sa inyong tahanan. Ay pwede po yun. At ilalagay na rin po natin ang ating isa sa mga special nating sangkap, ang ating Thai holy basil. Charot. O ito po ang ating fresh basil leaves. Ito pong ating basil leaves ay kapag hinalo na po natin ito sa ating niluluto ay napakabango po nito. Mahalimuyak po sa buo nating kitchen, lalo na sa ating tahanan at pati na rin po sa ating kapitbahay. Abot po ang amoy nito. Ayan, halu-haluin lamang pong mabuti hanggang sa kumapit o manuot ang ating mga sangkap sa ating nilulutong na stir fry ground beef with basil leaves o ang ating pad thai food na napakasarap na pad krapaw. Halu-haluin lamang po hanggang sa matuyo ang ating stir fry ground beef with basil leaves. Pwede rin naman pong hindi tuyo ang ating ground beef kung gusto nyo po yung may kaunti pang sauce. Ayan. At pwede rin naman pong ganito, tuyo na po, yung parang going to sizzling na po. At ayan, luto na po ang ating stir fry ground beef with basil leaves o ang tinatawag na pad krapaw o ang ating pad thai food. At ayan, iserve na po natin habang mainit pa. At pwede rin po tayong maglagay ng fried egg on top para po mas lalong sumarap ang ating ulam ngayon. At maaari rin po tayo mag-squeeze ng lemon o kalamansi kung ano pong available sa inyo. Ayan, napakasarap po ng ating ulam ngayon. Sobrang sarap po nito. Siguradong uulit-ulitin nyo po itong gawin.
kapag na-try nyo na po. Tara na po, ating tikman. Thank you po sa panonood. Love you all.